Ano-ano nga ba ang magiging epekto kay Ken Kaneki ng insidente at tuluyan nga ba niya itong matatanggap? Yan naman ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay baka naman. This is Anime Realms PH. Without further ado, pag-usapan na natin yan. Let's go! 記憶姿が重なる神神楽 Onting recap muna tayo mga ka-anime. Sa chapter 1 nga ay napakita na ang ordinaryong college student na si Ken Kaneki ay naging half human, half ghoul dahil sa naging organ transplant nito galing kay Rise. At kung hindi mo pa napapanood ang chapter 1 ay ilalagay ko na lang ang link sa description. Proceed na tayo sa chapter 2 mga ka-anime. Curious ang media sa operasyon ni Ken Kaneki. Nagdaos ng press conference si Akihiro Kanowo na nagpapaliwanag sa insidente at sa mga ginawang aksyon kasunod ng operasyon. Nagtataka ang media kung ba't niya hinayaang mamatay si Rise Kamishiro. Ipinaliwanag naman ni Kanowo na tiyak ng kamatayan ni Rise sa oras na siya ay dalhin sa ospital. Kalaunan, sinusubukan ni Ken na kumbinsihin ang kanyang sarili na ang insidente ay isang panaginip lamang. Gayunpaman, ang peklat sa kanyang tiyan ay nagsasabi sa kanya na ito ay totoo nga. Kinamusta ng doktor si Ken at tinanong kung bakit hindi niya kinakain ng pagkain. Normal naman daw ang finding sa kanya at wala naman daw nakikita na kahit anong problema ang doktor. Sinabi naman ni Ken na nagiging weird ang kanyang panlasa. Tugon naman ng doktor na baka ito ay psychological cause after ng accident at huwag magmadali at gagaling din siya. Ilang linggo nang nakalipas at napapansin din ni Ken na kahit hindi siya kumakain ay bihira siyang magutom. Matapos ang kanyang paglabas mula sa ospital, si Ken ay in-invite ang kanyang best friend na si Hide na kumain sa isang restaurant. Sa restaurant nga ay napag-usapan nila ang doktor about sa naging media conference nito at napatanong din si Hide kay Ken kung talaga bang walang kamag-anak si Rise Kamishiro. Pagdating ng order nilang pagkain, ay nagtataka si Ken dahil gustong-gusto niya ang burger sa restaurant dahil sa pagka-juicy nito. Pero this time ay para daw siyang kumain ng bituka ng baboy. Pagkaalis ni Ken sa restaurant ay biglang may gumulong na bola malapit sa kanya. Ibinalik naman niya ito sa babaeng nakahulog nito. Biglang naakit si Ken sa amoy ng human flesh, ngunit nilunok na lang niya ang kanyang pagkatakam at umuwi. Sa bahay, nanonood si Kaneki ng isang broadcast tungkol sa goals. Si Hisashi Ogura o ang goal specialist ay nagsasabi na ang mga goal ay nakararamdam ng pagsusuka pagkatapos tikman ng pagkain. Dito napagtanto ni Kaneki na ang mga symptoms ay kanyang nararamdaman. Bigla siya nagpanik at kinain ang lahat ng pagkain sa ref niya, pero lahat ng yun ay di niya nagustuhan at nakakasuka daw. Nagpa siyang lumabas si Ken Kaneki dahil nakakaramdam na siya ng gutom. Habang naglalakad ay bigla niyang nakita na may isang babae na hinaharas ng isang lalaki. Na-recognize naman ni Ken na ang babae ay si coffee shop girl na si Toka Kirishima. Sinigawan ng lalaki si Ken at nilapitan at napansin din nito na isang mata ni Ken ay kulay pula o ang tinatawag natin na kakugan. Ang kakugan nga ay ang mga pulang mata ng mga ghoul. Ito ay na-activate by their own will or kapag nakakaramdam sila ng gutom or gagamit sila ng kagune. Balik tayo sa istorya. Bigla namang pinutol ni Toka Kirishima ang ulo ng lalaki sa kalahati. Pinulot ang naputol na braso nito at inalok ito kay Ken Kaneki. So ayun na nga mga ka-anime, kumpirmado na si Toka Kirishima ay isa din palang ghoul. Ang mga naging epekto naman kay Ken Kaneki na pangyayari, this chapter ay siya ay natatakam na kumain ng human flesh. Sino-sino pa ba ang ibang ghoul? May mga tutulong ba sa kanya para malagpasan ang kinahaharap niya? Yan naman ang sunod natin pag-uusapan. Kung nagustuhan mo ang video na to, ay please like, share, and subscribe. At hanggang sa muli mga ka-anime!